Karagdagang video ito na inilabas ng Philippine Coast Guard kung saan makikita ang pagbuga ng malakas na pressure ng tubig mula sa Chinese Maritime Militia Vessel. Direkta nitong tinarget ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Nangyari ito noong Biyernes sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Kaparehong araw ng pag-atake ng China Coast Guard gamit din ang water cannon na ikinasugat ng 3 mangingisdang Pinoy. Kaya buwelta ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa akusasyon ng China na armado ang mga mangingisdang Pilipino. Common sense na ang makapagsasabi kung sino ang gumagawa ng mga hakbang para magkaroon ng panganib sa karagatan. Dagdag ng opisyal, suportado ito ng mga ebidensya kung saan bukod sa pambobomba ng water cannon, ginupit pa ng mga tauhan ng China Coast Guard ang anchor lines ng bangka ng mga mangingisdang Pinoy na lubhang delikado. Pinalagan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng China para lamang depensahan ang iligal na aktibidad ng kanilang mga barko. Ayon pa sa kalihim, ang pagkondena ng international community sa ginawa ng China ay alinsunod sa pagtataguyod ng international law, freedom of navigation at kaligtasan sa karagatan. Malinaw na ang kaganapan sa Escoda Shoal ay hindi tuwiran. Maliwanag na ang Escoda Shoal ay nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Kinalampag naman ng iba't ibang grupo sa panguna ng Filipinos Do Not Yield Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya at ALAB ang harapan ng tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City sa pamagitan ng dine-in protest, lightning rally at pagwasak sa effigy ng barko ng China Coast Guard. Simbolikong ipinakita ng grupo ang kanilang pagkondena sa panibagong harassment sa West Philippine Sea. Nanawagan din sila na igalang ang karapatan ng mga mangingisda at tigilan ang pambubuli. Yung mga pro-China lang po ang makikinabang, kawawa naman po tayo mga maralita at mga manggagawa po na sektor ng manggagawa ng Pilipinas. Nakasuporta naman po kami sa kung anong ginagawa ng pamahalaan. Naniniwala po kami na mayroon pa po silang next step at doon po kami susuporta sa mga gusto pa po nilang gawin. Ang gusto lang po namin, mas lalo pa pong pagtingin yung pagbabantay po sa bahura ng Pilipinas. Bukod sa Estados Unidos, marami pang bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas, gaya ng Japan na nagsabing tutol sila sa anumang aksyon na magpapataas ng tensyon. Nanawagan naman ang United Kingdom na tigilan ang mga mapanganib na taktika sa karagatan at igalang ang international law. Iginiit din ng European Union ang pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.